of the nation. Nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol kahapon, dali-daling pumasok ang lolang ito mula sa pagwawali sa labas para buhatin at isalba ang apo. Pero pagdating sa pintuan, inabutan na sila ng matinding pagyanig. Nadulas si Lola na napakapit na lamang sa kurtina at napaupo sa sahig habang bitbit ng apo. Kita ang matinding takot ng maglola. Ayon sa ama ng bata na nasa Polomolok, South Cotabato bilang barangay rescuer, naiwan sa bahay ang maglola. Nananatili silang isolated dahil walang kuryente at signal. Paubos na raw ang may inom nilang tubig. Anya, sumisigaw rin noon ang kanyang biyanan dahil mag-isa sa kabilang bahay ang lola na 104 years old na. Nananawagan sila ng tulong para sa maglola. 38 na ang kinitil ng magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. At posible pang tumaas yan lalo't may mga lugar na hindi pa nararating dahil sa mga nasirang kalsada, gaya sa lalawigan ng Sarangani na ground zero ng lindol. Dokumentado ni Maki Pulido ang hirap ng paglalakbay roon. Narito ang kanyang report. Pahirap pa ng biyahe ngayon sa Sarangani dahil sa mga daan na sinira ng lindol kahapon. Ito ngang tulay na nagdurugtong sa Malapatan at Glan. Bumaba ang isang bahagi ng masira raw ang beam sa ilalim. Nasa state of calamity na ang Malapatan. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. Sa bukana ng bayan ng Glan, natapyas ng lindol ang bahagi ng bundok. Gumuho ang mga tipak-tipak na bato at mga puno. Isang kotse ang nadaganan, mabutit ligtas ang driver. Sa paglalakad namin, tumambad ang iba pang matinding hagupit ng kalikasan. Medyo mahirap bumaba. Dito na lang po kung maaari. Nagpapatulong na tayo. Dahil, salamat po dahil kung titignan ninyo, ito putol na. Itong highway, butas na talaga siya. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Namatay sa lindol ang asawa at 2 paslit na anak ni Roldan Dante. Nadaganan sila ng pader. Si Roldan nasa bukid ng mga oras na yon. Hindi ako makauwi ng diretso. Natagalan ka sa tagalan. Pag moto na tumakbo ako dito, niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako sa tong nahugnuan. Mga kataas uro ng lubi, niyog, lalim. Tumalon pa ako. Pagdating mo, nakita mo, ano yung una mong nakita? Abunan na. Wala na akong nakita. Okay na ng mga tao. Hindi ko matanggap yung nangyari. Naabutan naming nakabalot pa ng kumot sa kanilang bahay ang mag-iina. Ihahatid pa lang daw ng punerarya ang mga kabaong. Kabilang sila sa 20 kinitil ng lindol sa Glan sa inisyal na ulat ng munisipyo. Kung tutuusin, di pa lubos na bumabangon ng Glan ng lindolin nito noong 2023. Ngayon, nadagdagan ang mga nasirang bahay at estruktura. Tumagilid ang lumang munisipyo. Gumuho ang ilang gusali sa poblasyon. Tila pabagsak na rin ang mga pader sa kanilang palengke. May pagguho sa isang bahagi ng gusali ng Notre Dame of Glan. Butit walang nasaktan dahil nasa flag ceremony ang mga estudyante ng Lumindol. Tulong ang panawagan ng mga taga-Glan. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Sa dagat ng Maasim, Sarangani ang epicenter ng lindol. Pinangangambahan din doon ang pinsala sa mga daan kung magtuloy-tuloy ang aftershocks o kaya'y umulan. So na ito ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily
or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. 60 pamilya sa barangay poblasyon ang nasa evacuation center. Karamihan lumikas mula sa mga coastal barangay dahil sa babala ng tsunami kahapon. Kahit binawi na yan, takot pa rin silang umuwi dahil sa aftershocks. Matabangan ta mi diri ba kay kaning amo ang kahimtang karon kulang mi og tubig, among pagkaon suporta. Okay, di pa man mi ka panginabuhi og kuan kay nga trauma pa mi. Sa buong Sarangani, tubig, pagkain, kuryente, signal ng telepono ang kinakailangan. Sa munisipyo nga ng Maasim, nakikicharge ang mga residente sa makeshift power source na baterya ng sasakyan ang gamit. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya para matulungan ang mga residente. Maki Pulido, GMA News. Sa bakanteng lote muna nakatira ang ilang residente sa General Santos City matapos mapuruhan ng lindol ang kanilang mga bahay. Pati simbahan at paaralan di pinatawad ng bagsik ng pagyanig. May report si Emil Sumang. Takot ang namayani sa car wash na ito sa labas ng Notre Dame de Diangas University sa Jensan nang yumanig kahapon ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nakuha na ng pagguho ng bahagi ng eskwelahan. Sakit po sir kasi nakahilakpot ko kahapon sir sa pagugno sa eskwelahan sir kay nakasagit ko nga ang eskwelahan na hugno na kay ang mga teachers sa taon mga nasa sulod o mga security guard pero nakadagan sila kahapon. Complete na ito? Yes. Dito ka na. Sa barangay Kalumpang halos mapitpit ang 3 palapag na supermarket na gumuho kahapon. Isang bangkay ang nakuha ng BFP, 2 pang pinangangambahang naipit ang sinisikap mailabas. May warehouse din doong bumagsak ang pader, 3 ang nasawi. Si Marifel naman, tinamaan ng debris sa ulo. Tapos sabi ko, tulungan niyo ako. Kasi nanap ako ng mga anak ko. Sabi ko, tulungan niyo ako dito ako na nabagsakan ako ng wall ng bahay. Bagsak ang kisame ng Holy Cross Parish sa barangay. Matatagalan pa bago magamit ulit ang simbahan. Bakas din ang pinsala ng lindol sa kalapit na Agan Metro Subdivision sa barangay Lagaw. Napinsala itong hilera ng mga bahay. Tignan niyo po yung kusina. Mistulang humiwalay po sa main house. Saka ho tumagilid. Dahilan para mabiyak ho yung kisame at hindi na ho talaga mapapakinabangan sa kasalukuyan ang tahanan na ito. Yung kisame, na talaga, bumagsak yung kisame. Magdamag ako sa hindi ako nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko, iyak. Dasal na lang tayo na. Magdasal na lang tayo na. Tawag tayo sa Panginoon. Ang dating OFW na si Alice hindi inakalang mauuwi sa wala ang ilang taon niyang ipinundar. Super kasakit. Para din akong nasunugan. Wala na, sila na. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin. O doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagaw, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal ng pagyanig. Tumumpa ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay mga kapuso, tingnan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay dahilan para ito'y tumagilid. Nananatili muna sa bakanting lote ng subdivision ang ilang residenteng wala ngayong masilungan. Wala akong kuryente, tama? Wala na sir. Walang kuryente. Wala na sir. So walang tubig. Walang tubig lahat. Wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Hihingi ng tulong kahit ano lang, pangdagdag ng kasi. Construction. Oo. Emil Sumangil, GMA News. Sa ibang balita, hustisya ang sigaw ng nagluluksang ina ng isa sa 2 varsity player ng Ateneo na nalunod sa training sa Aurora. Iniimbestigahan na ang insidente. May report si Marizo Mali. Most valuable player sa 2025 palarong pambansa ang 19-year-old basketball player na si Rene Clerc Baterbonia. Naging daan ito para mapabilang siya sa Ateneo de Manila University varsity team. Pero ngayon,
ipinagluluksa siya ng pamilya. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Nalunod si Rene kahapon sa gitna ng team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa isang resort sa Dipaculao, Aurora. Ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Nasawi rin ang teammate niyang si Divine Adili na taga Nigeria. May apat na nalunod pero nga po yung dalawa ay nasagip naman kaya yung ano lang po ang dinala sa ospital. May hinanakit si Mami Rovelyn sa mga kasama ng anak. Sa social media lang din daw niya nakita ang itsura ng katawan ni Rene. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yun. Hinala ng ina ni Rene may foul play. Yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, dami daw pasa. Ayon sa pulisya, base sa paunang pagsusuri, walang mga pasa si Rene, pero may maliliit na galos sa braso. Reklamo rin ng ina ni Rene, may ilang hindi binanggit sa kanila tungkol sa training. Kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Ang tinutukoy na training na ikwento sa isang podcast ng ilang dating basketball player ng Ateneo. Hell Week ang tawag nila sa pinagdaan ng mala military bootcamp training sa Baler, Aurora. Nabanggit din na may isang player noong muntik malunod. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Alam naman nila mabigat yung linlagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Meron po silang some sort ng training or walking doon po sa may pababaw na portion ng dagat, harap ng resort. At accidentally po, may napunta sila sa malalim, may biglang malalim na lugar na napuntahan sila. At yun nga po, tinagyan na sila ng agos papunta po sa mas malalim na portion ng dagat. Sabi sa GMA News ng Dipaculao Police, walang ginamit na pabigat sa mga varsity player. Sa isang pahayag ng Ateneo de Manila University, dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang labi ng dalawa at isa sa ilalim sa autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay iuuwi sa Nigeria ang kanyang labi. Nakauwi na mula Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff. Sumasailalim sila sa counseling ng guidance office. Nagpaabot na rin sila ng pakikiramay sa mga naulila ng mga biktima. At nangakong magbibigay raw ng suporta sa mga pamilya ng dalawang atleta, pati na rin sa kanilang mga teammate at mga apektadong miyembro ng Ateneo community. Ngayong hapon, may mga taga-CIDG na nagtungo sa punerarya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maglalabas ang CIDG Aurora ng report kaugnay sa insidente sa lalong madaling panahon. Mariz Umali, GMA News. Kinumpirma ng Pag-asa na may mga kondisyon na ng El Nino sa Tropical Pacific. Ayon sa Pag-asa, nitong Mayo ay naabot na ang 0.5 degrees Celsius na threshold ng Observed Relative Sea Surface Temperature Anomaly o kakaibang pag-init ng ibabaw ng tubig. Tinukoy rin nilang batay sa iba't ibang climate model, mahigit 80% na ang tsansang maging ganap itong El Nino na tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ibig sabihin, mas dadalas ang mga panahon ng tagtuyot. Pero dahil panahon din ng habagat, maaaring tumindi ang ulan sa kanluran ng bansa, lalo kung may bagyo. Kaya pinaghahandaan ng Pag-asa ang mga ahensya. Noong isang buwan, sinabi ng Agriculture Department na muling na-convene ng Task Force El Nino na tututok sa integridad ng patubig sa mga taniman.
Sunod-sunod pa rin ang mga aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ininspeksyon na ng gobyerno ang mga napinsalang estruktura. Prioridad namang maibalik ang kuryente sa mga ospital. May report si Ian Cruz. Hindi nagdalawang isip ang mga magulang na pasukin ang Kalbay National High School sa Jose Abad Santos, Davao Occidental para iligtas ang kanilang mga anak sa gitna ng lindol kahapon. Sinuong nila ang peligro at kapal ng alikabok. Sa barangay Butulan, sugatan ng 2 tao na nadaganan ng gumuhong bahay. Sa barangay Magulibas, bakas ang matinding pinsala sa barangay hall, sa covered court, pati sa katabing health center at multipurpose hall. Ang bahay ng pamilya Bacolod nawala ng pader. Kasi yung ibang karon nga na pa yung mga aftershock. Kuan sir, tanang trauma gyud sir. Tanan gyud mi pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon din sila hilak. Kulbaan gyud sila sir. Mangiyak-ngiyak naman si Teacher Sandy Joy dahil muntik na siyang matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok sa bayan ng Don Marcelino. Habang papasok sa paaralan, sumemplang ang kanyang motorsiklo kaya napagitna sa 2 pagguho. Nagtamo siya ng pasa at sugat. Thank you! Sa lakas ng pagyanig, umindayog ang gusaling ito sa Davao City at humampas ang tubig mula sa swimming pool. Tumba rin ang isang covered court sa Bangsamoro Region, habang sa Pagadian, nawasak at natangay ang ilang bahay nang umalsa ang tubig dagat. Nag-iinspeksyon na ang pamahalaan sa ilang nasirang istruktura sa Mindanao. There are 19 roads that are not passable, 9 bridges also, and 1 seaport and 1 airport. Likewise, there are 1,889 total damaged houses. Kinumusta naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pansamantalang matutuluyan ng mga nilindol. How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit ba lahat o may nasira din? So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks. Inatasan ng Pangulo ang Energy Department na gawing prioridad ng pagbabalik ng kuryente sa mga ospital. Namamahagi ng relief goods ang DSWD. Nakikipag-ugnayan naman ang DepEd sa mga LGU para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ian Cruz, GMA News. May tagpo ng pagluluksa sa paghupa ng lindol sa Manay, Davao Oriental. Namatay kasi si Zuzi, ang alagang pag ng puting ng 7 taong gulang na si Taroy. Kwento ng kanyang pinsan, nagmamadaling lumikas noon ang kanyang pamilya dahil sa lindol. Pero hindi nila napansin na lumabas din si Suzy at sumunod sa ama ni Taroy. Dahil sa kaguluhan at dagsa ng mga estudyanteng pauwi matapos ang unang araw ng klase, natapak-tapakan ang 4-year-old na pag. Pag-uwi ni Taroy mula sa paaralan, nasaksihan niya mismo ang nangyari sa kanyang matalik na kalaro. Sinusubukan pa raw nilang i-revive ang pag. Ngunit nang ihanda na ang aso para sa paglilibing, saka lamang niya tuluyang natanggap ang pagkawala ni Zuzi. Huwag bibitiw, dolphin sumabit sa propeller ng speedboat sa Boracay. Isang nangihinang dolphin ang sinagip sa Cagpan Port sa Boracay. Ayon sa uploader, sugatan nito dahil tinamaan ng hélice ng isang speedboat. Matapos respondihan, agad ding pinakawalan sa dagat ang dolphin. May mga pahiwatig sina Clea Pineda at Janela Salvador kung sino sila sa buhay ng isa't isa. Si Janela sa buhay ko, yun nga yung sinabi ko kanina, tahanan, home. Oh. Wala, nakakalma niya yung ano ko yung lahat ng ingay. Ha! Nakakalma niya lahat ng ingay sa isip ko. Yun siya. Yun siya sa akin. Sino si Clea sa buhay ko? My favorite gay. Yeah. And hopefully, someone who will stay. Nakwento yan ng dalawa sa kanilang pagsalang sa Fast Talk with Boy Abunda.
Na-share rin nila ang natututuhan nila sa isa't isa sa relasyon nilang na meron ngayon. Samantala, sa usapin ng threat at bashing sa social media, plano raw ni Clea na magsampa ng reklamo sa netizen na nagpadala umano ng rape message sa kanyang social media account. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.